May sagot si Senate Agriculture Committee Chair Kiko Pangilinan sa pangamba ng mga magsasaka kaugnay ng posibleng problema sa ani ng palay ngayong summer. Alamin kung ano ito sa Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Napaso na noong December 31, 2025 ang Executive Order No. 102 na nagbawal noong huling quarter ng taon para sa importasyon ng regular at well-milled rice. Kaya bumalik ang pangamba ng maraming magsasaka, lalo't padating na ang summer harvest season. Pinawi ito ni Senador Francis Pangilinan na siyang chairman ng Senate Committee on Agriculture. Sa panayam ng Point of Order ng Abante, sinabi ni Pangilinan na may sagot na para sa pangamba ng mga magsasaka. Una na riyan ang hakbang ng administrasyon na itaas sa 20% mula sa 15% ang buwis sa mga aangkating bigas. Pangalawaan niya ang pagmonitor sa harvest ng bawat rehiyon dahil kung sapat o sobra pa ang volume ng naaning bigas sa isang lugar, hindi napapayagang makapasok doon ang imported na bigas. Pangatluan niya ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Pag inamenda natin yung Rice Tarification Law, titiyakin natin yung pang-aabuso, yung naging massive na importasyon ng bigas na hindi na nababantayan ay titiyakin natin maging maayos. Bukod anya sa maibalik sa NFA ang pagbebenta ng bigas, isasama na rin anya rito ang mga lokal na pamahalaan. Lalo na raw kapag mataas ang presyo ng bigas, papayagan ng LGU na bumili ng bigas sa mga magsasaka at ibebenta sa kanila ng mas murang halaga. Isama na rin daw sa maaring payagang maging retailers ng NFA rice ang simbahan. Siguro naman pag archdiocese ang ating partner, hindi iriribag at nanakawin o gagawing commercial rice yung ating NFA rice. So, ganun dapat palawigin ang partisipasyon ng publiko, ng private sector para maging transparent, para mapigil na itong pagriribag, mga trader lamang ang nakikipagsabwatan dito sa NFA, etc. Pinapurihan naman ni Pangilinan ng Agri-Department sa paglulunsad na ng Transparency Portal para sa mga Farm to Market Road Project mula 2021 hanggang noong nakaraang taon. Isasama na rin dito ang mga FMR project na masisimulan ngayong 2026. Isa yan sa mga tugon ng ahensya para solusyonan ang transparency issue sa national budget na naging dahilan para siyasatin ng publiko ang mga infra project bunsod ng flood control scandal. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante!